inyo na hanggang mamaya, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin po natututulan ang aking proposisyon na pinirmahan. Okay? Eto po. Kaya mamaya po, wala nga lang pagkakataon, ano man ang sasabihin niya, ay kaya ko naman pong sagutin. Wala nga lang pagkakataon. So yun po ang ating ine-expect. Okay? Ngayon po, ako po'y magpapatuloy sa aking pagpapatunay. Ginamit niya po kanina, kasi pareho po kaming gumagamit ng mga ebidensya ng galing sa mga eksperto. Okay? Kagaya nga po nito, mukhang kambal na kambal yung aming libro eh. Greek Grammar Beyond the Basic. Ang binasa po ni Kadyo kanina ay hindi ko naman tinututulan dahil yung binasa niya kanina, yun yung mga nasa unahan eh. Okay? Yun yung nasa unahang bahagi. Kasi nga po, sabi nga dito sa ating librong pinagbabatayan, na talagang ang 1 John 5:20 ay isa sa mga talatang malaki ang problema kahit pa anong galing mo sa tinatawag na pag-syntax na tinatawag. Alam po ni Kadyo yung kung ano yung syntax, nagkakaintindihan po kami doon. Kaya lang po, uulitin ko, ang mga dahilan nitong author na ito kung bakit naniniwala siya na si Kristo pa rin ang Diyos. Ang sabi dito, ganito, isa sa kanyang reason kung bakit mas pinili niya na si Kristo yung tinatawag na tunay na Diyos dito. Ang sabi niya, specifically, of the approximately 70 instances in which autos, yung autos po sa Greek sa pag sinalin po sa Tagalog, ito. Ang sabi dito, yung salitang autos has personal referent as many as 44 of them, almost 1/3, ano po, nung nasabing bilang, refer to the Son. So yung salitang ito pala sa New Testament, halos 2/3 ng pagkagamit ay nagre-refer lagi kanino? Kay Kristo or about the Son. Of the remainder, yung natitira doon, okay, most implies some sort of positive connection with the Son. Yung sigurado ay 2/3. Yung mga natitira pa, implied na si Kristo pa rin alin ang tinutukoy na ito. Okay? Yun ang sabi.